Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kami po ay yung nasusubaybayan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, gayon din po sa inyo pong mga YouTube browser. Type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Sa pamamagitan naman po ng mga transmitters ng Voice of America sa Maytinang Tarlac at sa ating real-time live audio streaming. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app sa inyong mga cellphones. Android man yan or iPhone. Yan. So, yung po mga available platforms natin para kami nyo pong masubaybayan at lahat ng mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ano po? Kaya sa ating mga taga-subaybay, sa mga nakikinig at nanonood, please like and follow our official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and subscribe to our official Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Ayan. At ang ating pong mga frequency, paalala lang, yung pong mga frequency natin, shortwave frequency sa Filipino service, ito po, 9.370 MHz. May alternate po yan na 15.200 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Yan po mga available natin mga shortwave broadcast frequencies sa Filipino service natin. At meron din tayong shortwave frequency sa English. Tatlo din po yan. Alright, para sa edition po ito ng programang Global na Tayo, hihingi po tayo ng update mula sa ating Philippine Coast Guard. Hinggil po dito sa patuloy na isinasagawang search and rescue operations dito sa MV Tricia Kirstine 3 na lumubog po nitong nakalipas na Lunes ng madaling araw diyan po sa may bahagi ng Basilan. Gayon din po, hingi tayo ng update dito sa MV Alusib at itong MV Devon Bay na lumubog din po dito sa may bahagi ng Scarborough Shoal. Lulan yung mga Filipino seafarers natin. Ano po? At hindi ko na po patatagalin ito sapagkat mahalaga po itong mga impormasyon natin makukuha mula sa ating pong spokesperson ng Philippine Coast Guard. Walang iba kundi si Captain Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Captain Cayabyab. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Good morning po, Sir Ray, at sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. Well, thank you very much po, Captain Cayabyab, for again indulging us ito po sa Radyo Pilipinas World Service. Captain Cayabyab, kamusta po ang patuloy na operations ng Philippine Coast Guard dito po sa Roro vessel na MV Tricia Kirstine na lumubog nito pong last Monday? Yes, patuloy po ang ating sinasagawang aerial and surface search and rescue mission. And ngayon po, dumating na rin po yung ating mga technical wreck divers. So we have 19 in total, Sir Ray. Mm-hmm. And dumating na rin po ang ating remotely operated vehicle po na tutulong po para maisagawa po natin itong search mission po natin sa pinagdubugan po nitong barkong ito. So as of now, as we speak po, Captain Cayabyab, do we have the figures lalo-lalo na doon sa survivors ng MV Tricia Kirstine 3 at yung casualties, and kung ilan pa ho ang hinahanap pa natin as we speak, Captain Cayabyab? As we speak, Sir Ryan, 316 survivors po ang ating naitala, 18 fatalities, and at present, meron pa po tayong 10 na hinahanap. So 316 survivors, tama po ba yun, Captain Cayabyab? 316 survivors? Yes, tama po. 16, Sir Ryan, tama. Sir Ray po, tama po. Okay, and 18 fatalities, casualties? Yes po, tama po. And 10 patuloy pang hinahanap? Yes, tama po, Sir Doon Ray. po sa patuloy na hinahanap, kabilang po ba dito yung kapitan ng barko at crew
ng MV Tricia Kirsten 3. Yes, 8 crew po ang missing dito, kasama po yung kapitan. Okay, sige. Pero sa ngayon po, kasi the last time na reports, meron nakitang, I think, manipis na diesel slick o oil slick malapit doon sa pinaglubugan. Nakahanda po ba ang Philippine Coast Guard to help manage this oil spill kung meron man? Yes, during the aerial surveillance po, a day after the incident po, and kahapon, nagsagawa pa rin po tayo ng ating aerial survey. Meron po tayong nakikita na oil sheen, pero compared to the first day na na-observe po natin to, ay halos manipis na po siya kasi ito pong fuel na lulan po na itong barko ay diesel. So, it is light oil. So, may natural way po siya to evaporate. Mhm. So, nakahanda naman po ang Philippine Coast Guard. If extremely necessary, Sir Ray po, nakahanda po yung ating mga oil spill boom at saka dispersant. Pero ang naging direktiba po sa atin, since it has the capability to evaporate po sa kanyang natural na paraan, ay we will try not to use this kasi it may also affect po yung ating marine ecosystem po dyan. Okay, sige. Pero kamusta yung coordination ng Philippine Coast Guard with the ika nga may-ari nitong MV Tricia Kirsten Allison? Definitely ongoing po yan at kahapon po nagkaroon din po tayo ng press con kasama po si Secretary Lopez. So magkakaroon po ng full-blown investigation. Yan po ang direktiba sa atin. We will check during the investigation lahat po ng anggulo kung meron pong pananagutan sa panig po ng gobyerno and even yung ship owner. Mhm. At sa Philippine Coast Guard naman po, kung later on after the investigation we find out na meron pong remiss sa side po ng aming mga tauhan sa pag-perform po sa kanilang duty, definitely po we will be giving them administrative sanctions, Sir Ray. So Okay. the Philippine Coast Guard will be fully supporting itong ginagawa pong investigasyon ng Department of Transportation po. And Captain Kayabia, dako naman ako dito sa MV Devon Bay. Tapos na ba ang operations ng Philippine Coast Guard for MV Devon Bay? Lahat ba na-retrieve na? At alam ko 15 Filipino seafarers ang na-turn over na sa Philippine Coast Guard from the Chinese Coast Guard na i-turn over na sa inyo. Meron pa tayong 2 nasawi. Pero meron pa ba tayong hinahanap? I think yung kapitan yata ng barko na Devon Bay pinaniniwala ang kasama o kung hindi man siya yung last na umalis o tumalon baka kasama doon sa Devon Bay. Meron po ba tayong update tungkol diyan? Sir Ray, pagdating po dyan, ongoing po ang ating search and rescue. Andun pa rin po yung ating mga barko. At araw-araw po nagpapalipad pa rin po tayo ng ating mga eroplano. At ang naging mekanismo po natin sa pagpapatuloy po nitong search and rescue operations po natin, we are in constant coordination with all the Maritime Rescue Coordinating Center sa South China region po. So we requested them and all the vessels po transiting in the area to be on the lookout, and in case po meron po silang makikita na mga unusual floating objects is to check and report po sa Philippine Coast Guard. So hindi pa po natatapos ang search and rescue operations po natin dyan. We are still hopeful na makikita po natin itong mga reported na missing individuals. Tama po kayo, Sir Ray, kasama po yung kapitan nitong MV Devon Bay. So, just to be clear, Captain Kayaba, ilan pa ho ang hinahanap natin from Devon Bay? 4 pa po. 4 4 pa, Sir Ray. 4 pa. Okay. So, ito pa isa. I'll take this opportunity, Captain Kayabyab. Of course, napag-usapan din ito dahil tinan-over ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard ito 15 seafarers. Ang ibig ko pa sabihin nito, do we have a standing rule ba sa karagatan na kahit anong bansa kabilang ang isang Coast Guard ship, talagang dapat rumespondi ito sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China? Tama po kayo, sir. Naka-mention po yan, nakasaad yan sa United Nations Conventions on the Law of the Sea. Pagdating po sa search and rescue operations po, pag meron po tayong tanggap ng mga distress information, all the states, particularly ang mga coastal states po, have the moral obligation to render people in distress, regardless of the nationality and even yung mga borders, no? So during that time, no, nung nagsasagawa po tayo ng ating SAR operations, we disregard for the meantime po ito mga issue na meron po tayo, and the Philippine Coast Guard really appreciates po
the effort of the China Coast Guard in assisting and rescuing our nationals po dito sa MV Devon Bay. So, although sabihin natin it was commendable sa ginawa ng Chinese Coast Guard sa pagligtas sa 15 Filipino seafarers, pero kung tutusin, if we're going by the books and protocol, talagang mandated. Kahit anong Coast Guard yan, kahit na anong flag ang dala nila, they are mandated under the UNCLOS na talagang rumisponde sa ganyang mga klaseng distress situation. Yes, sir Ray. Regardless kung yan po ba ay military or Coast Guard or even commercial Yes. vessel po, Mhm. lahat po yan ay may, lahat po tayo, lahat po ng bansa ay may moral obligation po na rumender po at mag-responde sa mga distress na ito. Mas nakakapagtaka siguro at mas makakapagbigay ng hinala kung hindi sila rumisponde bagamat nandun sila sa area. Yes po, kaya nung natanggap po natin information, Sir Ray, no, we deployed our vessel at nagsagawa rin po tayo ng ating radio broadcast. So kaya po the Philippine Coast Guard really appreciates for the China Coast Guard for responding to this radio broadcast. So at that time of the incident, ito pong China Coast Guard ang pinakamalapit sa area. Yes. They are almost 35 nautical miles away from the distressed vessel, kaya naging mabilis din po ang pagsagip sa ating mga kababayan. Alright. And of course, ito pong MV Elusive. Kamusta po ang update dito sa MV Elusive? Yan po yung sa may yate po ba? Tama po ba, Sir Ray? Oh yes po, na-rescue rin po natin yan. Ang nangyari po dyan kahapon, nakatanggap po tayo ng report sa may Southern Tagalog. Meron po tayo isang sea marshal na on board sa isang transiting passenger vessel. So may napansin po siya na umuusok, no? Merong usok sa isang parte ng karagatan, sa isang motorcraft. So nireport po yan kaagad, and fortunately that time, etong MV Elusive or motor yacht Elusive po, and meron po naka-convoy na motor yacht din, etong Neptimus 3. Kaya nailipat rin po kaagad etong mga sakay ng Elusive at rumisponde rin po kaagad ang Philippine Coast Guard. Nagdala po tayo ng ating mga medical and mga nurses to immediately provide medical assistance po. And na-turn over na rin po natin, na-transport na rin po natin sila pabalik po ng Puerto Galera. Okay. Alright. Pero, Captain Kayabyab, siguro nakarating na rin sa Philippine Coast Guard ito, pinag-utos na rin ito ni DOTR Acting Secretary Lopez to conduct ikang masinsinang investigasyon o sabihin na natin na audit ng safety measures na sinasagawa bago ma-certify na seaworthy o dapat lumayag itong mga barkong ito, particular itong mga sunod-sunod na insidente sa karagatan natin. So how is Philippine Coast Guard going to do this in coordination ito with dapat active din dito ang Marina, di ba? Yes, tama po kayo, Sir Ray. Ang naging instruction po sa atin ng Secretary ay ang Philippine Coast Guard po at ang Marina ay magtutulungan sa pagkandak po ng maritime safety audit sa lahat po ng mga barko, particular. Okay, sige. Medyo nag-aano lang, nagre-reconnect lang tayo kay Captain Noemi Kayabyab ng ating Hello, sir. Ayan, go ahead po, Captain Kayabyab. Yes, sir. Apo. So, ang naging direktiba naman po sa atin, magkakaroon po or mag-i-issue ng special permit itong Marina sa mga maapektuhan na mga pasahero po, ang mga kababayan po natin. Ang Philippine Coast Guard po, we will be providing our vessels and supporting the libreng sakay po. So yung mga maapektuhan pong kababayan, in case nakukulangin po ang mga commercial vessel na ito, ay tayo po ay magsasakay ng mga pasahero po papunta po doon. Sambuanga to Hulo po yan. Okay, Captain Kayabyab, I just want to clarify, lalo sa mga nakikinig sa atin at nanonood. How can we delineate the responsibility of the Philippine Coast Guard against the responsibility at mandate ng Marina? Kasi marami nagtatanong, hindi, dapat Philippine Coast Guard ang ano dyan, hindi, dapat Marina. Ano ba talaga, sino ba dapat ang nangunguna? What is the responsibility and mandate of the Coast Guard as against the Marina pagdating po sa paniniguro na seaworthy itong mga sea vessels na ito bago sila maglayag? Yes, Sir Ray, ang Marina po is the administrative body. So, ibig sabihin po, yung mga permits, certification, at lahat po ng prangkisa ng lahat ng barko ay manggagaling po yan sa Marina. So, ang Philippine Coast Guard naman po, before po maglayag, itong mga barkong ito, tayo po ay magsasagawa ng inspection or enforcing
the policies po ng Marina. So ibig sabihin, yung pag-check po ng mga certificates na inisyu ng Marina kung ito po ba ay valid. At yung mga inisyu po ba na mga life-saving equipments ay tugma po ba sa numero na dapat po ay meron naka-onboard po sa barko? Pagdating po sa safety survey, hindi lamang po ito Marina and the Philippine Coast Guard. It is always a collective effort from the government side and from the shipping company and even yung mga passengers po. Before po maglayag itong mga barkong ito, Sir Ray, ang kapitan po ay magsasubmit sa Philippine Coast Guard ng Master's Declaration of Safe Departure. So ibig sabihin po niyan, ina-assure po ng kapitan na ang kanyang barko ay equipped na mga bagay or mga equipments po na dapat po kailangan po niya sa kanyang paglalayag. Na-check po niya yung weather updates. Wala pong dadaan ng masamang panahon at wala po siyang excess na passenger at ensuring na yung barko po niya ay seaworthy to sail. So ibig sabihin po niyan, nasa kapitan po ang unang responsibility, no? Na before siya maglayag ay masisigurado niya makakarating siya sa kanyang pantalan na pupuntahan. And then after the captain submit this Master's Declaration of Safe Departure, the Philippine Coast Guard would inspect the vessel po. Checking and validating na yung pong inilagay ng kapitan ay tugma po sa doon sa form na isinabmit po niya. So, hindi lang po ito Marina, hindi lang po ito Philippine Coast Guard. The ship owner and even the captain has also a responsibility pagdating po sa safety. So so yung policies and guidelines would come from Marina. Tama po kayo, Okay. tama po. Alright. Sige. Hindi kasi marami nagtatanong po kasi Captain Kayab, marami na palang record tong Allison na nagkaroon ng problema sa karagatan. Bakit hindi pa ito nakita ng Marina or ng PCG? Any reaction on that? Yes, kasama po yan sa direktiba ni Secretary kahapon. Kaya po magkakaroon po tayo ng audit and inspection ng lahat po ng barko, particularly itong domestic passenger vessel po natin. Bukod po sa isasagawa po nating full-blown investigation para po dito sa Vessel Tricia Kirsten 3 po. Ayan. With that, Captain Kayabia, maraming salamat po. Unang-una sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. And of course, sa clear delineation at ikang mandate at ng Coast Guard as against sa Marina. And of course, sabi nyo nga po, hindi lang naman sa Marina at PCG ito. It's a whole of government approach that includes, of course, the shipping company and the local government unit. Maraming salamat po, Captain Kayabyab. Thank you very much po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Thank you po, Sir Ray, and good morning po. Ang ating pong spokesperson ng Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Captain Noemi Kayabyab. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Sa kasaysayan, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa ay ang magnitude 8.0 Moro Gulf Earthquake noong August 17, 1978 na nagdulot ng 12 metro ng tsunami at umagaw ng maraming buhay. Isa rin sa mga pinakatumatak ay ang 1990 Luzon Earthquake, magnitude 7.8 na yumanig sa Baguio City dahilan ng matinding pinsala, pagkasawi ng daang-daang buhay at pagkasira ng mga gusali. Isang paalala, laging maging handa sa lindol. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod,
Ray Sampang. Alright, like I said, tayo po ay nasusubaybayan sa pamamagitan po ng ating live Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. So, paki-like and follow na lang po ang ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and subscribe to our Radyo Pilipinas YouTube channel. Ayan, alright. Sige, isa pa hong binabantayan natin, mga kababayan, ay itong napabalita na Nipah virus. Okay? Itong Nipah virus na nagkaroon ng meron na nagkaroon ng outbreak, nagka-outbreak na sa India. Kaya yung ating mga kababayan po diyan sa India, kamusta po kayo? Yung mga Filipinos natin diyan living and working in India, I think outbreak sa Bengal, India. Yung Nipah virus. Ngayon, batay po kasi sa mga initial reports, and we still have to confirm this, parang nakalabas na po ng India. Ibig sabihin, meron na pong ibang reported cases sa ibang bansa. Kasi kapag lumabas, halimbawa, outbreak kung sa isang lugar, halimbawa lang to, example, Quezon City. Halimbawa, merong halimbawa ito, baka hindi, I don't want to cause panic. Hindi tayo nagpapanik ang cause panic. Ang gusto lang natin dito, ma-inform po kayong mabuti. Ano po? Kasi the more that you are informed, the more that you can handle the situation, di ba? Tama ba 'yon? Kaysa naman sa hindi nyo alam kung ano nangyayari. So, halimbawa lang ito. Nagkaroon ng Nipah virus outbreak sa Quezon City. Dumami yung bilang. Ang dami. So, may outbreak sa Quezon City. Halimbawa to Quezon City. Okay, sa Pilipinas. Okay. Lumipat ng sabihin natin, Antipolo. Nagkaroon na rin ng kaso. Nagkaroon na rin ng outbreak sa Antipolo. Tapos, nagkaroon ng outbreak sa Bulacan. Malapit kay La Step at saka doon sa tinitira ni Step at saka ni Jerome. Pero magkahiwalay pala yun. Magkahiwalay na bahay pala yun. Okay. Bulacan. Oh. Ang masakit niyan, kapag yan lumabas, nagkaroon ng confirmed cases sa ibang bansa. Halimbawa, meron na from India, halimbawa, nagkaroon sa Myanmar, nagkaroon sa Cambodia, nagkaroon sa Japan. Tapos malaki yung bilang, ayun po ang tawag doon. Anong tawag doon? Tapos lumipat pa sa kabilang continent. Halimbawa, nagkaroon na rin sa US, nagkaroon sa Europe. Anong tawag doon? Pandemic. Yon. Hindi po, like I said, I'm not trying to cause panic. Wala pa naman po sa ganon. Wala pa naman po sa ganong estado. Manageable pa naman daw po, sabi ng mga health authorities. Okay? Yung kaso. Pero binabantayan po kasing mabuti ito para hindi na po ito lumawak pa, itong Nipah virus. Sapagkat ito raw pong Nipah virus, well, unang-una muna, magdi-disclaimer muna ako hindi po ako doktor, hindi ako medical technologist, hindi ako epidemiologist. I am not in any way or form a medical personnel. Hindi ako expertise diyan. Ang ginagawa ko lamang po is trying to inform the public and trying to inform our overseas Filipino workers and the Filipino diaspora all over the world na may reported cases, outbreak ng Nipah virus sa Bengal, India. At ito ay matamang binabantayan ngayon ng mga health authorities sa India, okay? At maging ng ibang bansa. Dahil kapag ito po ay nag-spread sa ibang bansa, tulad nga na nasabi ko, hindi lang dito sa Asia, hindi lang sa Southeast Asia, maging sa, halimbawa, sa ibang continent like the Europe or America or Africa, ano na po yan? Ang tawag po dyan, magiging tawag dyan, imbes na outbreak, pandemic. Okay, yun po ang iniiwasan natin. Kaya po sinusubukan po namin, kanina pa kami nakikipag-ugnayan dun sa ating programang Bangon Bayang Mahal. Doon pa lang po, actually, nakikipag-ugnayan na po kami sa Department of Health para kung ano po yung mga measures na dapat gawin ng ating Health Department na masigurong hindi ito makapasok sa loob ng ating bansa. At lalo't hindi ito makaapekto sa ating mga mamamayan. At matanong din natin kung ito bang Nipah virus na ito nakapasok na before ng mga nakalipas na taon
dito sa ating bansa, hindi lang natin namalayan. O kung nakapasok man, hindi ganun kalaki ang epekto sa Pilipinas. At ano yung mga dapat gawin ng isang individual para maproteksyonan ang kanyang sarili laban dito sa Nipah virus. Pero ayon nga po sa mga eksperto, parang parang COVID. Okay, parang there's a certain aspect nito na nai-spread din aerial. Okay? So sipon, ubo, okay. Pero nakukuha din daw po ito sa karne na infected ng Nipah virus. So pumapasok din ito doon sa karne, etc., etc., ano. So may nakikitang dalawang variants of spread ito. Okay? So pinag-iingat din po yung ating mga kababayan sa pagbili ng karne, lalo na kapag imported yung karne. Okay? Galing sa ibang bansa o maski na dito sa Pilipinas, just to make sure lutuin po niyong mabuti yung karne. Okay? So, dapat pala, meron tayong face mask. Yan, nagpe-face mask tayo. 'Di ba? Kung aerial yan, kung sinasabi nga nila kung aerial man yan, dapat naka-face mask tayo. Ayan, okay? At saka panatilihin nating malinis ang ating paligid. Okay? So, yun nga lang, wala tayong makuha sa Department of Health. But like I said, hindi po ako medical technologist, hindi ako medical specialist. I am in no way, shape, or form a medical personnel to discuss the details of this Nipah virus. Kaya lang, the purpose of this is para ma-inform po kayo, yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, maging ang mga kababayan natin sa ibayong dagat, yung mga OFWs at Filipino diaspora, especially those Filipino communities who are now in India. Okay, para po maproteksyonan din naman po kayo. Pero hindi po kami titigil, lalo na si Step, hindi po titigil yan. Agad din niya nakakausap o nakukuha ang Department of Health o si Secretary Ted Herbosa or any medical specialist for that matter para makapag-explain po dito. At bago ako tuluyang magpaalam, kung binabantayan ng Nipah virus, merong magandang balita naman. Pagdating saan? Sa agriculture. Ano yun? Alam nyo ba yung African swine fever? Di ba? Sakit din yan. Pero sakit sa baboy. Natatandaan nyo last year, 2020, mid part of 2024 hanggang buong taon ng 2025, naging problema po ang African swine fever sa hog industry ng Pilipinas. Marami po ang mga naapektuhan yan. Maraming nangamatay na baboy na inaalagaan sa hog industry, particular yung mga backyard raisers natin ng hog industry natin, yung mga nagbababuyan sa likod ng bahay, sa probinsya, di ba? Pandagdag ba ng income? Yun yung tinatawag ng mga backyard raisers ng hog industry. Ngayon, ito pong African swine fever nakaapekto sa hog industry natin. Bumaba ang produksyon that caused dahil maraming namatay dahil sa ASF. So bumaba ang produksyon ng baboy. Ang tendency, pag maliit ang supply, tapos mataas ang demand, ano ang kasunod? Mas mataas na presyo. Dagdagan mo, mas mataas na presyo sa karne ng baboy sa mga palengke. Idagdag mo pa yung mataas at mahal na presyo ng mga inputs na binibili. Yung fattener, yung grower, yung fattener, etc. etc. At yung mga feeds na pinapakain sa mga doon sa mga hog raisers natin. So, nagpatong-patong, tumaas ang presyo. Hanggang ngayon nga, ramdam pa rin yung mataas na presyo ng karne ng baboy. Pero sa mga panahong ito, para lang sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, lalo na sa mga OFWs natin, mahal din po ang presyo ng isda. Oo, dahil malamig ang panahon eh. So, nahihirapang manghuli. Una-una, yung mga mangingisda natin, hindi na masyadong naglalabas, masyadong lumalabas sa laot, dahil nga malamig ang panahon, masama ang panahon. Tapos yung mga isda, na usually traditionally nahuhuli, kapag medyo mainit ang panahon, pumupunta sa ilalim yan, naghahanap ng mainit na lugar. So, nahihirapan din. So, again, the law of supply and demand, pag maliit ang demand, mataas ang supply, tumataas ang presyo. Okay, pero ito pong balitang ito, babalikan ko ito sa African swine fever. Ito po kasi yung figures, Ito yung figures galing sa Bureau of Animal Industry. Ulitin ko, na-discuss ko na ito sa Bangon kanina pero i-discuss ko pa rin ngayon dahil this is good news. Yung 98 barangays
last year, 2025, na apektado ng African swine fever from 98 barangays, bumaba na lamang po ito sa 8 barangays. So from 95 or from 98, tama ba ako na, bumaba ito sa 8 barangay na lang. Some of these 8 barangays ay nasa bahagi ng Mindanao, yung iba nasa Visayas. Pero 8 na lang po ito out of the 98 or 95 or 98. So ang laki ng binaba. So umaasa po ang Bureau of Animal Industry na sa pamamagitan po nito, tuluyan ng tumatag ang hog industry sa pamamagitan ng pagpuproduce ng mas maraming hogs para po magkaroon tayo ng mas maraming karne ng baboy na maibababa at maibebenta sa merkado. At kapag tumaas ang supply dumami ang supply ng hog dahil nga po dito, that means mayroon ng balancing supply at balancing demand. Hopefully, cross our fingers, makaapekto po at mapababa ang presyo ng karne sa ating mga pamilihan. Huwag lang sasamantalahin ng mga middleman. Okay? Alright. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Thank you very much kay Captain Noemi Cayabyab, ang ating spokesperson ng Philippine Coast Guard. And of course, sa ating pong mga katuwang sa pagsasayang papawid ng programang ito. Sa Master Control, sina Susan Aizon at Milo Jonela. Sa Wirecast, si Joaquin Tuloy. Sa Wirecast, si Justin. and of course, sa ating executive producer, si Stephanie Vicente. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.